Okay, so April 22, Monday, Dark and Light Side, episode 127. Tingnan natin dito Ano ba talaga yung mga bagay-bagay na pinagmulan ng mga problema natin ngayon? Kasi minsan, may mga tao na nagtataka. No? Ang ganda ng sahod nila, ang lalaki ng sahod nila. Marami naman silang kinikita, ganun na din yung mga asawa nila. Pero bakit nauubos ang lahat-lahat? Diba? Merong mga ganun. So, tignan natin dito. Saan ba galing yan? Una. Justice. Hala. Pangalawa. Ace of Pentacles. And pangatlo. Five of Swords. Lagot. Okay. So, yung una kasi is justice. So, ibig sabihin, yung nangyayaring kamalasan sa inyo is yun yung nilalabas nyo lagi na salita na deserve. Diba? It is, yung justification nyo ni God, ni universe sa inyo. So, ibig sabihin, kung yung iba sa inyo ay siniswerte ngayon sa buhay, good karma ang nangyayari. Kung yung iba naman ay minamalas sa buhay, you have a bad karma on your end. So, yung sumunod kasi is the Ace of Pentacles. Ibig sabihin noon is related sa pera. Diba? Yung huling baraha is Five of Swords. So, ito yung mga away-away, etsos sa buhay natin. Diba? Ito yung mga bagay na pilit mong ipinaglalaban kahit alam mong talo ka. Ito yung mga bagay na nung dumating ka na sa punto na na-realize mo, wala palang saysay ang mga bagay na ipinaglalaban mo. Wala palang saysay yung mga ginawa mong desisyon noon kasi hindi yun tama. 'Di ba? Wala namang perpekto sa mundo. Halimbawa, kasi dito tayo nagsisimula, dito tayo sa reading, sa ritual. Nagpa-reading kayo. Lumabas sa reading, may mangyayari sa susunod na mga araw sa buhay ninyo. Ngayon, alam nyo kung magkano or ilan yung kandilang gagamitin, gaano katagal gagawin, di ba? Magkakaroon ka ngayon ng kibit-balikat sa sarili mo. Dahil yung finances mo is para bang ang tawag doon sa inyo. Kasi yung iba, magdadalawang isip yan kung i-go ba nila yung ritual or i-go ba nila yung ibang bagay. And then, kapag hindi mo ginaw yung ritual, and then you go with your own decision, at nahumantong ka dito sa pagsisisi mo, di ba siyempre sasabihin mo, sana kung naniwala ako, sana kung ginawa ko. Siguro hindi na ako dumanas na problema ngayon, hindi na ako nakakaranas ng bad karma ngayon, hindi na ako nakakaranas ng defeat, betrayal, cheating, lahat-lahat na. Kasi, ando doon yun yung para bang, alam mo sa malayo, yung nakikita mo na kasi, sinabi na sa'yo, na wala kang laban, talo ka. Kasi hindi ka naman pwedeng pupunta ka ng giyera na wala kang bala. So, kung yun yung salita na giyera at wala kang bala, may ilalagay ako doon mamaya. Tignan natin dito kung ano yung solusyon na dapat natin gawin kung nakinig tayo sa mga warnings sa buhay natin. Kasi minsan, masyado natin tinitignan yung mga sa ngayon at hindi natin isinalang-alang yung mangyayari sa susunod. Which is mas mabigat, mas mahirap. Una, di ba? Five of Pentacles ngayon. Pangalawa, Three of Wands. And pangatlo, bakit apat yung nakuha ko? Ngayon, ito, apat lumabas. Yung pangatlo is the Queen of Swords and yung pang-apat is the Four of Cups. Okay, ito yun Ito yung solusyon dapat. Kung ito yung solusyon, una,
Kung alam mo na mahirap ang buhay, mahirap ang takbo ng pera, dapat dito sa Three of Wands, magkaroon ka ng plano or options kung ano gagawin mo, ano priorities mo. Etong Queen of Swords is a master or alam na niya, himay na niya. Alam niya yung katotohanan, di ba? Alam mo kung anong dapat mong pipiliin. At itong Four of Cups is making a decision. Out of 4 dyan, isa, magkamali ka lang ng isa dyan, mali ang lahat ng resulta. So ngayon dito sinasabi ng solusyon, no? This is the light side of life. Kung alam mo na may third party ang karelasyon mo, planuhin mo agad-agad paano mo makukuha ang tamang desisyon at guidance sa pagpili kung ano gagawin mo. 'Di ba? Kasi dito pinatagal mo kaya ka nagkaroon ng justice sa una pa lang. Ngayon, kung ito naman ay dahil sa pera, no, alam mong mahirap ka. Pag nahihirapan ka sa buhay, kung may nagsabi sa iyo paano mo mailigtas ang losses mo sa finance, then you have to go ahead and do the direct decision na gawin mo yun, sundin mo, di ba? Mag-isip ka kasi, sasabihin ganito. Ngayon, kung ikaw, sinumpa na maging mahirap ka pa sa daga or mawala lahat ng puhunan mo, ari-arian mo, siyempre, ikaw naman na naghirap, ayaw mo, di ba? So, yung gagawin mo, gagawa ka ng paraan para maproteksyonan lahat ng naipundar mo sa sarili mo. At yan ang tamang desisyon na gagawin mo. Ngayon, kung ito naman ay tungkol sa ibang bagay, di ba? Kung yan naman ay tungkol sa kalusugan, alam mo na may sakit ka. Kailangan mo umaksyon agad para magpagamot ka. Para isang gamutan lang at gagaling ka. Diba? Ito yung choices kasi. The Four of Cups is making a wise decision based on the priorities and the spirits. Yun yung daily episode natin. Balikan natin dito. This is Justice. The second is Ace of Pentacles. And the last one is Five of Swords. So, ibig sabihin dito sa umpisa pa lang, na karma ka na. Doon galing ang problema mo. Meron ka ng karma na hindi mo kasi nabalanse ang lahat. Kung meron mang mentor sa buhay mo and then hindi mo pinakinggan, hindi mo pinaniwalaan, kahit ni isa hindi mo kinonsider. So, ibig sabihin nun, binaliwala mo mentor mo, especially sa larangan ng kapirahan mo. So, ngayon, yung third card doon is nawala, di ba? You've lost your money. Yung iba, they lost their business. Yung iba, they lost their loved one. Yung iba naman, wala na talang kapag-apag-asa. Ngayon, dito sinasabi, the Five of Pentacles is kahirapan, cheating, magkakaroon ng matinding sakit, or magkakaroon ng taghirap, no? Ngayon, planuhin mo agad-agad ano gagawin mo. Kailangan straight to the point para hindi ka magkamali sa desisyon mo sa buhay. So, ibig sabihin, straight to the point ka magdesisyon, huwag mong gamitin na sasabihin mo, bahala na ang Diyos sa akin. Kasi, yung linyada or yung litanya na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, dun kayo muna sa gawa. Kasi never kayong kakaawaan ng Diyos if you don't qualify sa awa niya. Okay? Kasi, nandoon yung justice na una. So, ibig sabihin, alam niya. Kung magkakamali ka, alam din niya. Kung kaya mong gawing, kaya mong ituwid yung mali sa tama. Diba? So, ngayon, kung may sakit ka, diba? Ibig sabihin nun, magpagamot ka. Kung may nawala, ipahanap mo. Huwag mo naman sabihin na pag nawala yung anak mo, sasabihin mo sa Diyos, pakihanap ng anak ko. Di ba hindi? Yung gagawin mo, pupunta ka ng istasyon ng pulis, ibabalandra mo dun. Gets na? So, proceed tayo sa real talk natin. Or, I'll do a part 2 on this explanation para maintindihan nyo lalo.